Huling season ng mga ahas ang tag-init. Kaya mas agresibo raw sila. Ang males, ang tendency din, courtship fight yan eh. So, mas matapang sila. Females, if ever, fertilized na sila at magsisimula ng mag-develop yung itlog doon sa loob ng body system nila. Mas matapang din sila kasi they tend to be protective. Sa ilang pagkakataon, nakakaengkwentro sila ng mga tao. Pwede sanang maagapan ang pagkakatuklaw ng ahas, pero dahil na rin sa layo ng ospital o minsan sa kakulangan ng anti-venom, may mga engkwentrong nauuwi sa kamatayan. Ngayong tag-init na at meron pa ring pandemya, paano mapipigilan ang mga kaso ng pagkamatay dahil sa kamandag ng ahas? November 2020 namatay si Maricar Mendez, 18 taong gulang, ilang oras matapos makagat ng ahas sa isang gubat sa Nasugbu, Batangas. Sabi ng nobyo ni Maricar na si Aljun, pababa na sila ng bundok pagkatapos kumuha ng gulay. Ilang sandali pa, Pinatakbo ko po yung girlfriend ko, so nadapa po siya, naabot siya ng kagat. Tapos nung makagat po siya, una sa may sakong lang po. Pangalawa pong kagat ng ahas doon sa may hita. Tapos po nung makagat siya sa may hita, saka ko pa lang po siya nataga. matapos hulihin at tagain ni Aljun ang ahas, pinugutan pa niya ito ng ulo. Bumitaw na po yung ahas, kagad ko pong tinalian yung kanyang may hita at humingi po ako ng tulong. Nilaksan ko na yung loob ko para lang talaga mapatay din yung ahas na yan kasi napakalaki po niyan eh. Kung hindi po dahil dyan sa ahas na yan, baka po buhay pa siya ngayon. Sa larawang ito, kumpirmadong ang makamandag na King Cobra ang tumuklaw kay Maricar. Dahil sa kumakalat na sakit na COVID-19, ayaw daw magpadala ni Maricar sa ospital. Pinili nitong magpunta sa isang albularyo. Tapos niuwi po namin dyan sa bahay namin, tapos pinagamot ko po sa albularyo. Sabi ng isang herpetologist, mabilis ang pagkalat ng kamandag ng cobra sa katawan ng isang tao. Neurotoxic siya, no? Ang bilis ng hirit niya sa nervous system, no? A victim can die within 30 minutes to 2 hours or minsan mas maiksi pa, like depende sa body build ng tao. Pag maliliit, tapos ang pagkakagat malalim, very concise, at maraming naipasok na venom sa kanya, mabilis siyang mamamatay. Nang makita nilang nanghihina na si Maricar bandang 10:00 ng gabi, nagpasya silang isugod na ito sa ospital. Dagdag hirap pa ang halos 3 oras na biyahe mula sa lugar nila papunta sa Batangas Provincial Hospital. Wala ring sasakyan sa kanila noong mga sandaling yun. Siyempre po yung mga oras po na yun, ang nararamdaman ko po, pinagkukang po siya, pinagdadasal ko po na magpumang po, lalaksan niya yung loob niya. Sabi ko po, malapit na kami sa ospital, kaya niya yun kasi malakas naman po ang loob niya. Kasi panay lang po yung ungol niya na hindi gusto niya magsalita, na hindi na po niya masabi yung gusto niya sabihin. Pero hindi na naagapan ang kamandag at tuluyang namatay si Maricar. Nung dumating yung patient dito sa amin, ano na siya, dead on arrival na. Wala na siya talagang pulse, wala nang spontaneous respiration. Pagkita ko kagad, nag-comment nga ako kagad, sabi ko wala na to. Yan nga po, medyo masakit din yung nangyari. Kung sa kanya po, napatay ko yung ahas, kaso hindi ka naman po siya niligtas. Walang supply ng anti-venom para sa King Cobra sa Batangas Provincial Hospital noong mga sandaling yon. Kaya mahihirapan din talagang makasurvive ang sino mang makagat nito. February 25, 2021, binawian din ng buhay ang 20 taong gulang na si Jason Nama
matapos makagat ng ahas sa Villasis, Pangasinan. Nakatambay lang daw si Jason sa tabing kalsada kasama ang barkada nang bigla na lang lumabas ang isang ahas. Nakita po nila yung ahas ma'am na patawid daw sa kalsada. Kaya po nila nagsikuhan ng pamalo. Inakala raw nilang magbabarkada na patay na ang ahas, kaya hinawakan ito ni Jason. Pagkahawak po niyang ganun, natuklaw po yung kamay niya. Tapos hindi niya po sinabi agad. Ang sabi niya po sa mga kasama niya na ano lang po ng pako. Ganito ang behavior ng ilang ahas kapag nahaharap sa panganib. Magpapatay-patayan sila hanggang sa makakuha sila ng tiyempo para umatake. Kaya huwag daw hahawakan ng ahas kahit na hindi na ito gumagalaw. Predators kasi yan, snakes would wait, and then right at the moment they will play quiet, move less as possible. Tapos pag nandun na sila sa possession na sigurado sila sa conciseness ng attack, tsaka sila gagalaw. Ano lang po ma'am, wala pa pong isang oras ma'am nung pagkagat po niya, mga 30 minutes, sinabi niya pong namamanhid na yung katawan niya. Nawalan po siya ng malay, napahiga po sa kalsada. Yung mga kasama po niya, nataranta na po. Kaya kumuha ng mga tali, tapos dun po, habang tinatalian po, bumagsak na po yung katawan niya sa kalsada. Kaya po tinakbo nila agad sa ospital ma'am. Base sa nangyari kay Jason na wala pang 30 minuto ay nakaramdam na ng pagmamanhid at nawala ng malay, kumpirmadong Philippine Cobra ang nakatuklaw sa kanya. Isinugod sa Ordonez Medical Hospital si Jason, pero huli na ang lahat. May anti-venom sila sa ospital. Opo ma'am, may anti-venom po. Kahit sinaksakan naman po ng anti-venom ma'am, nahuli na po yung anti-venom na sinaksak ma'am kasi wala na po siyang malay ma'am nung sinaksakan siya ng anti-venom. Posibleng nanggaling daw sa kanal ang kobrang kumagat kay Jason. Dahil madilim at tirahan ito ng mga daga na pagkain ng mga ahas, madalas pinupuntahan daw nila ito. Doon po sa silong ng kalsadang tinatambayan nila, may imbornal po doon na matagal na pong hindi naanuhan ng tubig ma'am. Kaya ang ano po namin, doon po nanggaling yung ahas ma'am. Sa barangay ninyo, siya ba yung unang natuklaw o nagkaroon na ng ibang mga insidente ng mga natutuklaw? Meron na pong natutuklaw ma'am, pero hindi po sila naanuhan ng buhay. Si Jason po, siya po yung pangalawang nakagat ng ahas dito sa amin na nawalan po ng buhay. The most fearsome group would be the cobras kasi they really attack. Umaatake yan matapang, aggressive. Usually distinct yung yung itsura ng cobra Tapos yung ulo niya para siyang pango, no? Snub, yung mas maikli yung ulo niya sa normal or ordinary na snake. If you have a distance and you don't have a stick, run! Ganon. Payo ng eksperto, mahalagang madala agad sa ospital ang pasyente kapag nakagat ng ahas. Cobra venom usually attacks nerve tissues also. Mas siya sa nervous system. So, pag na-atake na yung nervous system, kaya nagkakaroon ng tingling feeling, tapos parang numbness, tapos usually nagkakaroon na rin ng wrong control of metabolic processes, kaya nagkakaroon ng temperature drop. No, bumababa yung temperature, nilalamig, ganyan, at nagkakaroon ng parang paralysis dun sa area. Sabi ng spokesperson ng San Lazaro Hospital na pangunahing takbuhan ng mga nakagat ng ahas, may mga pasyente silang dinadala muna sa albularyo bago isugod sa ospital. Como nakikita pa po namin ngayon sa mga natuklaw, hinihiwa po at sinisipsip ang kamandag. Okay. Yung maliit na fang marks po, no, yung sa ngipin ng ahas, hiniwa po nila, may natamaang ugat,
it might be a cause of bleeding. So, may komplikasyon po na dagdag. Huwag na lang pong galawin ang pasyente. Kasi pag ginagalaw po, nagagalawin natin ang pasyente, kakalat po ang kamandag sa loob ng katawan. Huwag na pong itali, okay? Kasi kung itatali nyo po, it will cut off the blood supply. Ang dami po namin nakitang cobra bites na tinali na gangrene po. Pero sa panahon ngayon na punuan ng mga ospital dahil sa COVID-19, paano nga ba matutugunan ang iba pang mga emergency cases tulad ng mga nakagat ng makamandag na ahas? Ang San Lazaro Hospital aminadong matinding hamon ito sa kanila. Dapat daw ay nasa ICU o intensive care unit ang mga nakagat ng ahas, pero dahil nakalaan na ito sa COVID-19 patients, hindi nila ito magawa. Ang ina-admit na lang po namin, sir, is yung talagang may kamandag na natuklaw ng ahas na may kamandag. Usually, sir, is Philippine cobra, no? Pero ang nursing care po na ideal sa ICU, hindi po maibibigay dahil syempre, sir, nandun yung mga COVID patients. Kaya ito, sa satellite ICU na lang po sila. Anti-venom ang pangontra sa kamandag ng cobra. Pero para magawa ito, kailangan munang kunin ang kamandag mula mismo sa ahas. Sa isang farm ng RITM sa Los Baños, Laguna, nag-e-extract ng venom mula sa Philippine cobra. Kung sa mahirap, sir, talagang napakahirap po. Medyo mahirap po kasi unang-una po, hindi po pwede maging isang venom extractor ang isang tao kung wala siyang mahabang pagsasanay sa paghawak ng cobra. Kasi delikado nga po. Sa ngayon, kulang ang supply ng anti-venom sa bansa. Chinek ko po ngayon sa hospital, ilan ang natitirang vials or ampoules sa amin. Wala daw po. So, this is going to pose a problem po. Pag merong pasyenteng dumating and wala po kaming anti-venom, it happened before. So, hahanapin po namin, tatawag kami kaagad yan sa different regional hospitals po. Sa farm ng Research Institute for Tropical Medicine o RITM, ginagawa ang mga antivenom para sa kagat ng Philippine cobra. Kaisa-isa itong ganitong pasilidad dito sa Pilipinas. Para makagawa ng antivenom, kailangan makakuha ng kamandag mula sa mga Philippine cobra. Si Ariel Picuño, 49 na taong gulang, isa sa mga snake venom extractor sa RITM. 4 na taon na siyang nagtatrabaho bilang venom extractor. Kailangan ng mahabang pagsasanay para matuto sa paghawak ng cobra. Kahit si Ariel, na 4 na taon nang ginagawa ito, doble ingat pa rin tuwing ginagawa ang trabaho. Kung sa mahirap, sir, talagang napakahirap po. Medyo mahirap po kasi unang-una po, hindi po pwede maging isang venom extractor ang isang tao kung hindi talaga wala siyang mahabang pagsasanay sa paghawak ng cobra. Kasi delikado nga po. Ang ginagawa po naming pag-extract ng venom, isang beses lang po sa isang taon. Ito po ay kinukuha sa Bicol, sa Kamsur. Sinisigurado muna nilang kumpleto sa protective equipment ang hahawak sa mga cobra. Kinukuhanan po ng timbang, kinukuhanan ng sukat, yung lapad ng cobra para ma-identify po siya na talagang venomous po siya. Mula sa kulungan ay maingat na ilalabas ang mga ahas. Hahawakan sa ulo at papakagatin sa isang tube para lumabas ang kamandag. Pagkatapos makolekta ang kamandag, ibabalik na sa kulungan ang mga ahas. Ang nakolektang venom sa mga cobra, dadaan pa sa maraming test. Dadalhin po yung nakolektang venom sa laboratory sa RITM upang i-process
para gamitin pang-immunize sa mga horses na nasa EAFA na located sa Laguna. Pagkatapos ng mga test na nakolektang kamandag, ituturok naman ito sa mga kabayo para sa animal immunization. Kaya raw kasi ng katawan ng kabayo ang high doses ng toxin o venom. According to WHO standards po, na ito po yung animal of choice dahil po sa kanyang size and hindi po yung maintenance po niya at saka po yung reaction niya dun po sa venom dahil maganda po siya mag-produce ng antibody. Matapos makolekta ang dugo mula sa kabayo, dadaan pa ito sa antibody purification, sa concentration of antibody, bago maging Purified Cobra Antivenom o PCAV. Kahit na ngayong panahon ng COVID-19 pandemic, may mga nangyayari pa ring life-threatening emergencies. Isa sa mga uri ng emergency, lalo na ngayong tag-init, ang mga nakakagat ng cobra. Ang Philippine Cobra, ang isa sa pinakamakamandag na ahas sa buong mundo. Mula sa kamandag ng Philippine Cobra, nakakagawa ng anti-venom ang RITM o pangontra sa kamandag. Pero paano kung ibang species ng cobra ang nakatuklaw sa iyo? Gaya ng King Cobra na nakatuklaw at nakapatay kay Maricar sa Batangas. Sabi ng RITM, wala tayong supply niyan sa Pilipinas. Mahalagang magkaroon tayo ng sapat na supply ng anti-venom, sabi ng San Lazaro Hospital, ang pangunahing takbuhan ng mga snakebite victims. Noong 2018, 430 ang na-admit sa kanila dahil sa kagat ng ahas. Noong 2019, 352. 76 naman noong 2020. Kada buwan, 25 vials lang ang allotment ng anti-venom para sa San Lazaro Hospital. Kung susumahin, halimbawa noong 2019, 352 ang mga na-admit sa ospital dahil sa snakebite. 29 cases yan kada buwan. Kaya kulang na kulang talaga ang 25 vials na allotment ng anti-venom para sa San Lazaro. Every night, sir, like for example, chinek ko po ngayon sa hospital, I asked my assistant, ilan ang natitirang vials or ampoules sa amin? Wala daw po. So, this is going to pose a problem po. Pag merong pasyenteng dumating, dinala po yan, sir, kasi unconscious yan. Pag may kamandag po, unconscious yan. So, dadalhin yan sa amin po and wala po kaming anti-venom. It happened before. So, hahanapin po namin, tatawag kami kaagad yan sa different regional hospitals po. Ilang mamabatas na ang nanawagan para palakasin ang RITM. Kung titignan ang budget ng RITM, 535 million pesos. Ang operations budget nila sa taong 2020, 223 million pesos naman. Ang National Reference Laboratory budget nila noong 2020. Patuloy daw ang kanilang research and development para maparami ang supply ng antivenom sa bansa. Ngayong may pandemic, nakita ang kahalagahan ng research and development. Naramdaman rin kung ano ang epekto ng kakulangan nito. Ngayong may pandemic, nakita ang kahalagahan ng research and development. Naramdaman rin kung ano ang epekto ng kakulangan nito. Dapat lang na mabigyan ito ng prioridad dahil ang bawat bagong gamot o treatment gaya ng antivenom, buhay ang pwedeng maisalba. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito nakatala sa aming Reporter's Notebook.